Hey guys, ako nga pala si Saren Hawak at kasama ko ngayon si Juan Miguel Ro. Ipapakita namin sa inyo kung paano ang pag-solve ng isang problem gamit ang Polya's method. At ang problem na isusolve natin ngayon ay sa problem na ito ay meron tayong maling equation at ito ay yung 7 equals 5. At itong equation na ito ay binubuo siya ng sticks. So ang goal natin ay kailangan nating itama yung equation sa pamamagitan lang ng pag-move ng tatlong sticks. Ano pang inaantay natin? Tara na't magsimula. Hi guys. So, I'm Juan Miguel Rojo and thank you Mr. Zaren. So, kagaya nga ng sinabi ni Mr. Zaren is ipapakita namin sa inyo kung paano mag-solve using the Polya's 4-step on problem solving. So, ang first step natin is understand the problem. So, ang first thing we need to do is to analyze or to understand the problem. Kasi kapag solve natin siya mathematically, it's parang imposible and hindi natin makukuha yung correct equation na kailangan natin. So, it's about transforming visual representation of the equation. So, gamit yung mga sticks is kailangan natin makagawa ng valid mathematical statement. Pero, limited lang tayo sa tatlong moves. And dito na nga papasok yung step number 2 natin, which is yung thinking time or devising a plan. So, para mahanap namin yung correct equation is nag-isip kami ng iba't ibang way para ma-solve yung problem. And yan, naisip nga ni Mr. Zaren yung trial and error method, which is magta-try kami ng iba't ibang approach until mahanap namin yung isang gagana sa problem namin. Kaso ay hindi rin ito gumana sa amin. So nag-isip pa kami ng ibang way para ma-solve and nakaisip nga ng formula si Saren. So ang naisip na formula ni Saren is x divided by 2 is equals to n, where x is the total number of sticks and n is the number of sticks on each sides of the equation para maging equal. At ngayon ay gagawin na natin yung planong naisip natin kanina doon sa step 2. At para mas madali nyo maintindihan yung mga sasabihin ko, ay ilalagay namin dito sa screen yung formula na ginawa namin kanina. Ang total number ng sticks on both sides of the equation ay 8. So yung 8 isa-substitute lang natin siya doon sa formula natin. So magiging 8 divided by 2 equals to n. And 8 divided by 2 is equals to 4. So yung value ng n natin ay 4. Ibig sabihin nito na ang number ng sticks na kailangan natin sa dalawang side ng equation ay 4. So dapat tig 4 sila. Ito yung 4 dito and equals may 4. Kailangan tig 4 silang sticks. At ngayong alam na natin yung number ng sticks na kailangan sa dalawang side ng equation, ay iisip naman tayo ng kung ano ba yung number na pwede nating magawa sa number ng sticks na yon. And meron tayong 4 sticks, di ba? So iisip tayo ngayon ng number kung ano ba yung pwede nating magawa sa number ng sticks na yon. At ang naisip lang namin doon ay yung number 4 din. Ayun lang yung pwedeng mong magawa sa number ng sticks na yon. Kasi maliban sa 4 ay sobra naman yung sticks or kulang naman. So yung 4 lang talaga yung sakto. Kaya ibig sabihin nito, yung expected correct equation natin is 4 equals 4. So bakit ko nga ba sinabing expected pa lang? Kasi nga hindi pa natin napuprove kung kaya ba nating i-transform yung 7 equals 5 to 4 equals 4 sa pamamagitan lang ng pag-move ng tatlong sticks. At iyon yung ipoprove natin ngayon. At ngayon ay itatry na natin kung kaya bang gawing 4 equals 4 yung 7 equals 5 sa pamamagitan lang ng pag-move ng tatlong sticks. Yung unang move na gagawin natin ay ito.
dito sa may bantang 7. Ang gagawin lang natin sa kanya is bababa lang siya dito sa may gitna. And ayan na yung first move natin. Then yung second move naman natin ay dito sa may bantang 5. Ito sa taas. Ang gagawin natin ay ililipat natin siya dito sa kabila at ilalagay natin siya dito. Yan. And ayan na yung second move natin. Then yung third and last move naman natin ay dito pa sa may bandang 5. Ayan. Ang gagawin natin dito is lilipat lang natin siya ng pwesto. Dito, ayan. Ayan na yung third move and last move natin. So yung 7 equals 5 is naging 4 equals 4. Then i-check na lang natin siya doon sa may step 4 na. At ngayon ay titingnan na natin kung tama ba yung nakuha nating sagot sa step 3. Sabi sa problem ay meron daw tayong equation na gawa sa sticks. At ito ay yung 7 equals 5. At alam naman natin na ang 7 equals 5 ay maling equation. So ang goal natin dito is gawing tama yung equation sa pamamagitan lang ng pag-move ng tatlong sticks. At step 3 is na-prove natin yung 7 equals 5 ay kaya siyang gawing 4 equals 4 sa pag-move lang ng tatlong sticks. At alam naman natin na ang 4 equals 4 is tama siyang equation. Naging tama siya kasi nga equal yung both sides ng equation natin, yung 4 and 4. So therefore, 4 equals 4 is the correct answer to the problem. At doon na nga po nagtatapos ang aming munting presentasyon. Maraming salamat po sa pakikinig at sana po ay may natutunan doon sa aming mga pinagsasabi. Muli ako si Juan Miguel Rojo at ang aking kasama naman ay si Sarah na hawak. Bye-bye.